Sa ibang balita, nagbabala ang United Nations Children's Fund o UNICEF kaugnay sa lumalalang usapin ng deepfake videos gamit ang Artificial Intelligence o AI. Ayon sa UNICEF, ginagamit ang AI sa mga malalaswang video at larawan na kadalasang biktima ay mga kabataan. Tunghayan ang kabuuan ng balitang abroad mula kay Son Santiago. Nagbabala ang United Nations Children's Fund o UNICEF na ang pag-usbong ng deepfake technology o ang manipulasyon ng mga larawan at video gamit ang artificial intelligence ay nagbigay ng panganib sa kabataan. Ayon sa pag-aaral ng UNICEF kasama ang iba pang concerned international organizations, mahigit 1.2 milyong bata sa 11 bansa ang nagsabing ginamit ang kanilang mga larawan upang gawin itong mga sexual deepfake images sa nakalipas na mga taon. Samantala, ilan sa mga bansang kasama sa survey, umaabot na umano sa 2/3 ng mga kabataan ang nagsasabing natatakot silang magamit ang AI para gumawa ng peking sexual materials lulan ang kanilang mga imahe. Isa na nga sa pangkaraniwang pamamaraan na natukoy ng UNICEF ay ang tinatawag na nudification, kung saan ginagamit ang AI para digital na alisin o baguhin ang kasuotan sa mga larawan upang makalikha ng fabricated nude images. Makikita nyo naman sa screen ang mga bansang tinukoy sa survey. Sa parehong konteksto, ilang bansa na ang nagsagawa ng investigasyon at paghihigpit laban sa AI chatbot na Grok matapos lumabas na nagagamit ito ng mga user upang makalikha ng sexual na larawan gamit lamang ang simpleng text prompts. Kaya naman hinihikayat ng UNICEF ang mga gobyerno na amyendahan ang kanilang mga batas upang malino na gawing krimen ang paggawa, pamamahagi at pagmamayari ng AI-generated child sexual abuse material. Nananawagan din ito sa mga AI developers na maglagay ng mas mahigpit na seguridad sa kanilang mga sistema para mapigilan ang pagkalat ng deepfake abuse online. Binigyan din kasi ng UNICEF na kahit artipisyal ang mga larawan, tunay ang pinsalang dulot nito sa mga kabataan. Matatanda ang ipinatupad na ng Australia ang social media ban para sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang, habang ang Spain naman ay nakatagda na rin ipatupad ito sa susunod na linggo. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.